Sa mga nagdaang dekada, ang militar ng China ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Bukod sa pinakamalaking hukbong sandatahan, ikatlo rin ito sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo at patuloy na nagpapalawak ng makabagong sandata. Maaaring itinatago ng China ang kahinaang ayaw nitong ipaalam sa inyo. Ang mga aral mula sa digmaan sa Ukraine at makasaysayang konteksto ay nagpapakita na baka mas mahina ang totoong lakas ng militar ng China kaysa iniisip. Alamin natin kung bakit ang People's Liberation Army o PLA ay parang origami dragon kaysa totoong makapangyarihang militar. Kung titignan sa una, mukhang namamayagpag ang PLA sa magarbong parada ng militar noong Setyembre 3, 2025 bilang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita ng PLA ang pinakabagong mga pag-unlad nito sa teknolohiyang militar, estratehikong pananakot at mga sistema ng labanan. Sa unang pagkakataon, ibinunyag ng China ang buong nuclear triad nito kasama ang Dongfeng series, Dongfeng 5C, Dongfeng 61 at Dongfeng 31 BJ. Intercontinental Ballistic Missiles or Intercontinental Ballistic Missiles na may saklaw na higit sa 12,000 at 400 milya at may 10 independently targetable re-entry vehicle warheads. Kasama rito ang JL-3 Submarine Launch Ballistic Missile at ang bagong JL-1 Air-Launched Nuclear Missile. Isang bagong road mobile Dongfeng 61 Intercontinental Ballistic Missiles ang dumaan sa Chang'an Avenue sa Tiananmen Square sa Beijing. Ipinakita rin sa parada ang 4 na bagong hypersonic anti-ship missiles na YJ-15, YJ-17, YJ-19 at YJ-20. May hypersonic glide vehicles, advanced na maniobra, at idinisenyo para sa tumpak na pag-atake sa high-value targets gaya ng aircraft carrier. Ipinakita rin ang LY-1 laser weapon na nakakabit sa isang HZ-155 na armored truck kasama ng mga high-energy laser at high-power microwave systems. Ipinapakita ang multi-layered na anti-drone at anti-missile defense network ng China. Sa himpapawid sa itaas ng parada, 5 modelo ng 5th generation stealth fighters na J-20, J-20A, J-20S, J-35A at ang J-35 ng hukbong dagat ng PLA ay lumipad ng magkakasama sa unang pagkakataon. Ipinakita rin ang malalaking torpedo-shaped na unmanned underwater vehicles tulad ng AJX, 2 na may potensyal na baguhin ang labanan sa ilalim ng dagat kung ito ay gagamitin ng malawakan. Sa lupa, ipinakilala ang Type 100 at 44 na henerasyon main battle tank na may unmanned turret, active protection systems, augmented reality technology at advanced radar. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng lakas militar ay, ayon kay Pangulong Donald Trump, talagang kahanga-hanga. Isang problema lang. Paano natin malalaman kung totoo ang sinasabi ng lahat ng kagamitang ito? Siyempre, maraming dahilan ang militar at gumagawa ng armas para palakihin ang kakayahan ng kanilang sandata, lalo na ang mga gumagawa nito. Karaniwang estratehiya sa marketing ang itampok ang lakas ng produkto at hindi banggitin ang mga kahinaan nito. Pero ang pagpapalaki sa kakayahan ng mga sandata ay nagsisilbing paraan ng pananakot o pang-iwas sa kalaban. Kapag iniisip ng mga kaaway mong mas malupit at mapanira ang iyong sandata, mas hindi ka nila aatakihin. Nakita natin na ginawa ito ng Rusya sa Ukraine. Ipinakita minsan ang Oreshnik missile system. At bagamat nalilito ang mga tao sa nangyari, ipinagmamalaki ng Kremlin ang potensyal nitong magdulot ng pinsala, parang nuclear strike. Pero walang radiation fallout. Kalaunan, inihayag na ang sistema ay pumasok na sa seryeng produksyon at ipinapakalat na sa Russia at Belarus. Walang tiyak na ebidensya na ginagawa ng Oreshnik ang sinasabi ng Russia o na ang sistema ay talagang pumasok na sa seryeng produksyon at naipakalat na. Nagdudulot ang impormasyong ito ng pag-aalinlangan sa mga kanluraning taga-suporta ng Ukraine para pag-isipan muli ang kanilang suporta, lalo na tungkol sa pagbibigay ng mas makapangyarihang mga sandata na maaaring gamitin para tamaan ang malalaking target ng mas epektibo. Sa loob mismo ng Russia, ang kasunod na pagsubok ng nuclear-powered, nuclear-capable na Burevestnik ballistic missile at Poseidon stealth underwater drone torpedo ay pareho ang layunin.
Kung totoo ang sinasabi ng Russia, sa mga sandatang ito, magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Pwedeng ilagay ang Poseidon sa isang estratehikong lugar tulad ng malapit sa baybayin ng San Francisco at pasabugin ito ng biglaan na magre-resulta sa malaking radioactive na tsunami na tatama sa buong Bay Area. Ang Burevestnik ay kayang lumipad ng matagal at lampas sa abot ng depensa sa himpapawid. Pagkatapos, bigla itong babagsak at tatama sa kahit anong target saan man, sa hypersonic na bilis sa loob ng ilang minuto. Malinaw ang mensahe ng mga sandatang ito. Huwag kaming banggain, kundi magsisisi kayo. Pero paano kung nagbabluff lang sila? Hindi ito unang beses na huling nagbabluff ang Russia tungkol sa lakas ng kanilang super sandata. Sa katunayan, noong dekada 1950 at 60 ang pagbabluff tungkol sa lakas ng sandata. At kahit ang pag-imbento ng mga super sandata mula sa wala ay karaniwang taktika ng mga Soviet, gaya ng China, mahilig din ang mga Soviet sa magagarbong parada militar para ipakita ang lakas militar nila. Ganoon din ang kasalukuyang anyon ng Unyong Soviet, ang Federasyon ng Rusya, sa isang napakalaking parada noong 1965 upang gunitain ang ika-20 anibersaryo. Ang malalaking GR-1 global missiles ay seryosong hinila ng mga traktora sa Red Square habang binabasa ng mga komentador ng radyo ng Soviet ang kanilang talumpati. Natapos ang parada ng malalakas na puwersang militar sa higanting misail pangdepensa. Automatikong pinananatili ang mga misail na ito at walang limitasyon sa kanilang kakayahan. Naging tampok sa international na balita ang malalaking misil na nagdulot ng pag-aalala sa mga kanluraning analista at publiko. Gayunpaman, peke ang lahat. Hindi totoong misail ang mga iyon, kundi mga replika lang ng sandatang hindi naman talaga umiiral. Ibinunyag ang lihim sa mga alaala ni Vladimir Semichuzny, isang tagapangulo ng KGB at isa sa mga nag-organisa ng pagtanggal kay Nikita Khrushchev sa kapangyarihan. Bukod pa rito, malayo ito sa pagiging isang hiwalay na insidente lamang. Taon-taon, mga 1 hanggang 3 beses, sinasabi naming may bagong natutunang teknolohiya sa misil. Pagkatapos ng mga anunsyong iyon, ipinapakita namin ang mga ito sa Red Square tuwing parada. Iilan lang talaga ang nakakaalam na marami sa mga bagong misil na ito ay peke lang, parang Potemkin Village. At talagang wala silang kakayahang lumipad. Aminado siya. Bakit napilitan ang mga Soviet sa ganitong laki ng panlilinlang? Sabi ni Semichuzny, dahil limitado ang teknolohiya noon. Nahirapan ang intelligence service ng kanluran sukatin ang lakas militar ng Soviet dahil ito ay isang lihim na mahigpit na binabantayan. Lahat ng pinakamakapangyarihang sandata ay itinatago sa mga underground na hangar. Kaya ang tanging paraan para makita ang mga ito ng personal ay sa mga regular na parada militar ng Unyong Soviet. Alam ng mga Soviet na hindi matitiyak ng mga karibal kung gumagana ang kanilang sandata. Kaya nilinlang nila ang mga ito. Noon, ipinagmamalaki ni Khrushchev, leader ng Soviet, ang GR-1 na wala pang katumbas sa Amerika noon. 3 taon bago, naging lipas ang ibang panakot dahil sa pandaigdigang misil. Hindi agad matutukoy ang mga pandaigdigang misil para makagawa ng kontrahakbang. Sabi niya tungkol sa GR-1 na tila tapos na ang lahat. Noong panahon ng talumpati, hindi pa nakapaghanda ng panukalang pananaliksik ang kawanihan ng konstruksyon at ni hindi pa nasimulan ang produksyon. Kaya haka-haka lang ang kakayahan ng misil. Gayunpaman, gumana ang plano. Nagsimulang maghanap ng seryoso ang intelihensya ng NATO ng impormasyon tungkol sa GR-1 at binigyan ito ng codename na SX-10 Scrag. Nang inilabas ang prototype sa Red Square noong 1965, nawala na ang kanilang pagdududa. Nagtagumpay ang mga Soviet pero hindi doon nagtapos ang panlilinlang. Pagkatapos ng parada, dadalhin ang replika sa isang istasyon ng tren sa Moscow. Alam nilang minamanman sila ng mga tauhan ng banyagang embahada para malaman kung saan dadalhin ang bagong sandata. Ayon kay Semichuzny, sa pakikinig sa mga tawag ng mga military attaché at pag-alam sa kanilang mga biyahe para sundan ang misail, nalaman namin ang tagumpay ng aming plano. Sa ganitong paraan, ang mga banyagang ahente ang nagsasabi sa amin kung ano ang gumana at kung ano ang hindi. Ngunit ang GR-1 na inabandona dahil sa mga sunod-sunod na kabiguan bago pa man umabot sa produksyon ay hindi lamang ang sandatang nilinlang ng mga Soviets,
Nagkaroon din ng halos kaparehong panlilinlang tungkol sa nakakatakot na itsura ng 59 talampakang self-propelled RT, 17 at RT-20 na mga misil. Maganda silang tingnan sa parada, pero pumalpak sa mga pagsubok kaya hindi isinama sa arsenal ng Soviet. Ganoon din ang nangyari sa dambuhalang 2 BE sa heavy artillery ng Soviet, ang OKA. Technical, kaya nitong magpakawala ng projectile hanggang 30 milya ang layo. Pero sobrang lakas ng recoil kaya nasisira ang makina at transmisyon nito. Pinapalitan ang track kada 12 milya. Dahil sa bigat ng mortar, 6 na OKA ang ipinagparada sa Red Square noong 1961, pero ilang buwan lang ay tahimik na pinatapon ang mga ito. Noong parada ng 1954 ipinakita sa mundo ang M4 bomber. Kaya nitong mag-take off mula YELLO sa Chukotka, malapit sa United States, na may dalang nuclear na karga. Sa totoo lang, matapos makaranas ng maraming aberya, palihim na ginawang pang-refuel ang eroplano. Dahil matagal ng bahagi ng pambansang militar ang mga taktikang ito, hindi na nakakapagtaka kung ginagawa rin ito ng Russia ngayon gamit ang Oreshnik, Burevestnik at Poseidon. Kahit papaano, ang dahilan para gawin ito ay kapareho ng mga panlilinlang ng Soviet. Ibig sabihin, para pilitin ang NATO na mag-isip bago palalain ang sitwasyon sa Ukraine. Bukod dito, nananatili ang tanong kung gumagawa rin ng ganitong panlilinlang ang China. Siguradong dahil sa malawak at laganap na satellite at iba pang surveillance network ng United States na patuloy na minamapa ang mga galaw ng militar ng China. Dagdag pa ang kanilang husay sa cyber operations. Mas napakahirap para sa China o Russia na itago ang mga pag-unlad sa militar kumpara noong dekada 1960 kahit hindi maglabas ng footage o ulat ang PLA sa kanilang mga pagsubok at bagong sandata. Kayang makita ng United States ang kilos ng China halos real-time. Pero ang katotohanan ay hindi tulad ng United States na halos lahat ng mga advanced na sistema ng armam ay nasubukan at nagamit na sa labanan. Kakaunti lang sa mga sinasabing super weapons ng China ang may tunay na karanasan sa aktwal na labanan. Ang huling malaking labanan ng China ay ang digmaang Vietnam na tuluyang natapos noong 1970. Ibig sabihin, wala ni isa, kabilang na ang mga Tsino at ang United States ang may ideya kung paano magpe-perform ang lahat ng mga missile, drone, tangke, stealth jet, laser weapon, at kung ano-ano pa sa totoong labanan mula sa pananaw ng pagpigil. Mainam para sa China na paniwalain ang United States na mas malakas ang kanilang sandata kaysa totoong kakayahan nito. Maaaring gaya ng Soviet noon, nagbabluff lang ang Chino. Inilalabas ang kahanga-hangang armas sa engrandeng parada. Kapag sinuri, lumalabas na gawa lang sa balsa wood, gaya ng maraming apartment sa kanilang kilalang walang lamang lungsod. Gayunpaman, may isa pang matibay na dahilan kung bakit maaaring hindi kasing husay ang militar ng China, gaya ng nais ipakita ng PLA. Paniwalaan natin, malalim at laganap ang korupsyon. Muli, ang digmaan sa Ukraine ang dahilan ng pagdududa. Walang duda na ang korupsyon sa militar ay labis na nakasagabal sa militar ng Russia at Ukraine. Tulad ng sabi sa headline ng Global Security, kilalang korap ang Ukraine, na ikatlo sa pinakakorap na bansa sa Europa ayon sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International, kasama ang Serbia at mas mataas kaysa Belarus at Bosnia-Herzegovina. Sa ranggong 35, 60%, mas mataas ang puntos ng Ukraine kaysa Russia, na 22 ang puntos. Kapantay ng Lebanon at 1 puntos lang taas sa Zimbabwe. Simula nang sakupin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, malawak ang issue ng korupsyon sa Russia na naglantad ng mga problema sa pamunuan at sistema ng pagbili at nagbanta sa kanilang kampanya. Dahil sa sobrang pagkagulo, napilitan si Pangulong Vladimir Putin na magsagawa ng malawakang paglilinis ng mga opisyal sa Russian Ministry of Defense noong 2024 na patuloy pa rin hanggang ngayon. Unang nahuli noong Abril 2024 si Deputy Defense Minister Timur Ivanov dahil sa aligasyon ng pagtanggap ng suhol
at marangyang pamumuhay mula sa korupsyon. Inaresto si Lieutenant General Yuri Kuznetsov, hepe ng Personnel Department ng Defense Ministry, dahil sa umano'y pagbebenta ng clearance para sa mga lihim ng Estado. Noong Mayo, inaresto si Major General Ivan Popov, dating komander ng ika-58 Hukbo, dahil sa malakihang kaso ng panlilinlang. Noong Mayo, inaresto si Lieutenant General Vadim Shamarim, Deputy Chief ng General Staff at pinuno ng Main Communications Directorate, dahil sa paratang ng pagtanggap ng suhol na hindi bababa sa $40,000 kapalit ng pagbibigay ng mga kontrata ng Estado sa tagagawa ng kagamitan sa komunikasyon. Inaresto si Vladimir Vertiletsky, mataas na opisyal sa Defense Procurement Department, noong Mayo at kinasuhan ng pang-aabuso sa kapangyarihan dahil sa pag-aproba ng hindi tapos na trabaho sa ilalim ng utos ng Pambansang Depensa. Nagresulta ito sa pagkalugi ng mahigit 773,000. Si Army General Dmitry Bulgakov, dating Deputy Minister of Defense, ay inakusahan ng pagbibigay ng mababang kalidad ng military rations sa mga tropa. Inaresto si Andrei Belkov, pinuno ng kumpanyang pangmilitar na konstruksyon, noong Hulyo 2024 dahil sa umano'y pag-abuso sa mga utos ng depensa. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aresto hanggang ngayon. Ngunit hindi malinaw kung gaano kalaki ang epekto ng mga ito. Umabot sa dolyar, 121 bilyon ang pandarambong sa ministeryo, na nagpapakita ng laki ng problema. Ang Ukraine ay naging tampok din sa mga malalaking kaso ng korupsyon, lalo na noong 2025. Mula noong Enero, iniimbestigahan ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine o National Anti-Corruption Bureau of Ukraine si Defense Minister Rustom Umarov dahil sa posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagsimula ang investigasyon dahil binaliwala ni Umarov ang boto ng Supervisory Board na palawigin ang kontrata ni Marina Bezrukova bilang pinuno ng Defense Procurement Agency. Pinalitan siya ng kaalyado niyang si Arsen Zumadilov at tinanggal din niya ang dalawang hindi niya kaalyadong board members. Noong Hulyo 2025, sumiklab ang sunod-sunod na protesta laban sa korupsyon sa Ukraine matapos ang pagpasa ng Bohovna Vrada ng Bill 12,414 na nag-alis ng kapangyarihan sa NABU at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ng kanilang kalayaan at nagbigay ng mas malawak na kapangyarihan kay Prosecutor General Ruslan Kravchenko, isang kilalang tapat kay Pangulong Zelensky. Nagkakaroon ng protesta sa Kyiv, Odessa, Lviv, Dnipro at ibang lungsod. Ang unang malaking anti-gobyernong kilos mula nang magsimula ang pananakop ng Russia noong 2022. Sa kabila ng pagtutol ng publiko, nilagdaan ni Zelensky ang kontrobersyal na batas. Iginiit na ito'y kailangan para tanggalin ang impluwensya ng Russia at mga anti-korupsyon na ahensya. Gayunpaman, bilang tugon sa mga protesta at marahil mas mahalaga pa, dahil sa matinding batikos mula sa mga tulad ni European Union Enlargement Commissioner Martakos, inaprubahan ng Rada ang isang bagong panukalang batas bilag 13,533 na epektibong binabawi ang mga pagbabago. Kasunod nito, maaaring masabing ang pinakamalaking investigasyon sa korupsyon mula nang magsimula ang digmaan ay sinimulan ng NABU. Ang kaso ay tungkol sa Firepoint, kumpanyang depensa ng Ukraine na gumagawa ng drone at Flamingo cruise missile, kasama si Timur Mindich, isang kilalang negosyante at co-owner ng Vartel 75 Entertainment Studio ni Zelensky. Sinimulang imbestigahan noong Agosto 2025 kung pinalobo ng Firepoint ang gastos at mali ang iniulat na bilang ng drone na nai-deliver sa mga kontrata ng gobyerno, at kung tumanggap sila ng paboritong pagtrato sa kabila ng pag-aalala sa kakayahan ng drone ng Ukraine laban sa depensa ng Russia. Ang Firepoint ay kabilang sa pinakamalalaking nakatanggap ng pondo mula sa Ukrainian Defense Ministry para sa paggawa ng drone na nakuha ang halos 1/4 ng 104 na bilyong ginastos sa mga ito noong 2024. Natuklasan ng investigasyon matapos ang 1,000 oras ng pagmamanman ang kickback scheme na may 10-15% bayad mula sa mga kontratista na tinawag na Schlagbaum. Ayon kay dating commander ng drone unit Major Yuri Kashanov, nanalo ang Firepoint sa mga kontrata kahit may depekto sa disenyo, habang hindi pinansin ang mga modelong tulad ng Spear drone mula sa mas hindi konektadong kumpanya.
Sa Russia at Ukraine, ang korupsyon sa militar ay maaring magpahina ng kanilang kakayahan hanggang di na ito gumagana ng maayos. Ang nakaw na pera ay nagdudulot ng proyekto na lumalagpas sa budget o hindi natatapos. Hindi dumarating ang mga biniling sandata dahil ninakaw na ang bayad. Pinalitan ng mumurahing piyesa ang mga dekalidad na bahagi. Kaya hindi gumagana ng maayos ang mga sandata sa labanan. At marami pang iba. Ang China ay may Corruption Perception Index score na 3 mas mababa ang korupsyon kaysa Ukraine at halos 4 na beses na mas mababa kaysa Russia. Gayunpaman, mas malalim ang ugat ng korupsyon sa militar ng China kaysa sa pinagsamang korupsyon ng Ukraine at Russia. Sa sobrang tindi ng problema, naglunsad si Pangulong Xi Jinping ng mas malawakang kampanya kontra korupsyon kumpara kay Putin. Noong Setyembre 2025 inihayag ng Rocket Force ng PLA ang pagtatapos ng halos 200 ugnayan sa mga supplier at eksperto sa bid review matapos ang isang investigasyon sa korupsyon na tumagal ng 9 na taon. Kabilang sa mga kaso ng korupsyon ang sabuatan sa bidding, pagsusumite ng peking dokumento, pagkiling sa pagbibigay ng puntos, at pamemeke ng mga kredensyal. Ang investigasyon ay kasunod ng kampanya matapos tanggalin noong 2024 si dating Defense Minister General Li Shangfu at 2 Rocket Force Commander. Si Li at ang dating Defense Minister Wei Fenghe ay formal na inakusahan ng pagtanggap ng suhol at pagpapahina sa produksyon ng armas dahil sa korupsyon. Pero hindi lang sila ang sangkot. Simula 2024, maraming mataas na opisyal ng militar ang inaresto dahil sa kampanya laban sa korupsyon. Pinalawak ng Central Commission on Discipline Inspection ang operasyon, kabilang ang mga opisyal ng PLA at mga miyembro ng Central Military Commission ng China, ang pinakamataas na pamunuan ng militar. Noong Nobyembre 2024 ang pag-aresto kay Admiral Miao Hua. Matagal nang tapat kay Xi at miyembro ng Central Military Commission ay nagdulot ng pagkabigla sa pamunuan ng PLA. Sa nakalipas na 2 taon, maraming opisyal ng industriya ng depensa ang kinasuhan dahil sa korupsyon, illegal na pag-outsource at paggamit ng depektibo at mababang kalidad na pyesa. Inaresto si Hu Wenming, punong arkitekto ng programa ng aircraft carrier ng China, dahil sa panunuhol, paglabag sa disiplina ng partido at pamahiin. Katulad nito, si Liu Shiquan, pinuno ng North China Industry Corporation (SON), ay inaresto kasama sina Wu Yangsheng at Wang Changqing. Ang mga pinuno ng China Aerospace Science and Technology Corporation at the China Aerospace Science and Industry Corporation, ang pinakamalalaking gumagawa ng misil sa China. Lumabas ang alegasyon ng maling paggamit ng 16 bilyon na pondo para sa pananaliksik at pag-unlad ng makina ng fighter jet, na nagdulot ng mababang kalidad ng makina ng mga fighter jet ng China. Maaaring hindi magdulot ng malaking kabutihan ang pagsupil na ito. Ayon sa maraming analyst, labis ng pinahina mula sa loob ang militar ng China dahil sa matinding kabulukan. Ibig sabihin, kaduda-duda kung kaya talaga ng mga super weapon ang ipinagmamalaki nilang kakayahan. Isa sa mga pangunahing sanhi ng korupsyon sa PLA ay ang sistema ng promosyon na mas pinapaboran ang katapatan sa politika at ideolohiya kaysa merito at teknikal na kaalaman. Walang malinaw o nasusukat na pamantayan para matukoy ang pagiging mapagkakatiwalaan ng isang kandidato sa politika at ideolohiya. Kaya nagiging lubhang discretionary ang proseso. Nabubuo ang patronage network kung saan ang matataas na opisyal ang namumuno sa mga nakababatang opisyal na may utang na loob sa kanila. Ito ang uri ng malalim na ugat ng bulok na kultura na halos imposibleng alisin, lalo na kung may bilyong dolyar na pondo para sa pagbili ng gamit militar na madaling maabot ng sinuman. Ang ganitong malalim na korupsyon, kasama ng kaguluhan sa organisasyon at kakulangan ng kaalaman sa high-tech na kagamitan, ay patuloy na nagpapahina ng tiwala sa kakayahan ng PLA sa labanan. Ayon sa ilang analista gaya ng Observer Research Foundation, napapansin nilang nag-aatubili si Xi na simulan ang opensiba o salakayin ang Taiwan, o ipakita ng mas matindi ang lakas militar ng China sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ito ay direktang dulot ng kanyang mga pangamba na baka ang kanyang mga super sandata ay mauwi lamang sa magastos, ngunit palpak na gamit sa larangan ng digmaan. Kung ganoon, tulad ng mga Soviet, ang tiwaling pila ay mahilig ipagyabang ang kanilang kagamitang militar para magpakitang
malakas at may kakayahan. Sa kabila ng katotohanang maaari silang bumagsak sa totoong labanan, nakakatuksong pagsamahin lahat ito at sabihing ang militar ng China ay isang paper tiger o origami dragon lamang. Pero baka hindi rin yun matalino. Ang sobrang pagtansya sa kalaban ay maaaring magdulot ng pagkakamali, sobrang pag-iingat, at hindi kailangang pahabain ang laban. Ayon sa ilan, nagkamali ang kanluran sa Ukraine. Gayunpaman, ang pagmamaliit sa kalaban ay maaaring maging magastos at nakamamatay. Parehong nagkamali sina Napoleon Bonaparte at Adolf Hitler sa pagmamaliit sa banta ng Russia at nauwi ito sa pagmarcha ng mga hukbong Ruso sa Paris at Berlin. Ayon sa pagkakasunod, ipinakita ng China na higit pa itong kayang gumawa ng mga world-class na inhenyeryang proyekto sa paggawa ng tulay, high-speed rail nanoteknolohiya, robotics, at marami pang iba, kahit nalaganap ang korupsyon sa mga industriyang iyon. Kayabangan ang isipin na walang nailipat sa kanilang mga kasanayan sa teknolohiyang militar, maliban kung mapatunayang walang silbi ang kanilang advanced na sandata sa totoong labanan. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong impormasyon kapag may lumabas. Kaya pindutin nyo ang subscribe button at i-enable ang notifications para siguradong hindi kayo mahuhuli. Salamat sa panonood.